Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Patay ang drug lord na si Tony Co sa riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaninang umaga. Sugat na naman ang dating asset daw ng gobyerno na si JB Sebastian, pati tatlo pang ibang tinatawag na high-profile inmate. Dalawang bersyon ang lumalabas. Ang una, magkagulo raw nang sawayin ang grupo ni Co na nahuli umunong nagsasyabu. Ayon naman sa ikalawang bersyon, tahimik lang nanonood ng telebisyon si Sebastian nang bigla siyang sugurin. Wala ring nakitang syabu ang mga nag-iimbestiga. At mula po sa Muntinlupa, nakatutok live si John Consulta. John. Mike, Vicky, dalawang bersyon ng kwento ang lumalabas ngayon sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring riot ng mga inmate sa Building 14 kung saan ikinamatay ng isa at ikinasugat ng tatlong high-profile inmate sa loob ng New Bilibid Prison. Bakas pa ang dugo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison matapos mag-riot ang 7 preso kaninang umaga. Ang ice pick na ito ang sinasabing isa sa ginamit sa riot kung saan namatay ang presong si Tony Co at ikinasugat ni JB Sebastian, Peter Co, Vicente C at Clarence Donggail, pare-parehong mga preso din. Nangyari ang insidente mag-aalas 8 ng umaga. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nagsimula ang gulo ng sitahin ni Donggail ang mga nahuling nagsasyabu na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C bago nagkaroon ng riot. Parang dun sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na ni JB Sebastian itong si Major Donggail at yun sinasabi rin siguro niya na nagsasabu itong mga check. Hindi natagalan pumasok itong si Tony Co at tinugod ng saksak itong si Major Donggail. Kahawig ito ng kwento ni Donggail. Sabi niya, pasado alas 7 ng umaga nang makita raw ng inmate na si Edgar Cinco na nagsasyabu mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Isinumbong daw ito ni Cinco kay Donggail na dating police chief inspector. Kaya nagpunta si Donggail sa kwarto ni Tony Co para sawayin ang pagdroga ng tatlo. Si Tony Co naman daw sumugod sa may common area kung saan nanonood ng TV si JB Sebastian at Donggail. Dito na raw nagsimula ang rumble. Huwag niyo naman gagawin yan dito kasi lahat tayo madadamay kung malalaman ng mga staff o yung Bucor yan ginagawa nyo. So umupo na siya dun sa nanonood ng TV. Maya't maya, sumugod si Tony Co kay Donggail at doon na nagsimula yung riot. Ang ikalawang bersyon ng pangyayari, ayon naman kina Peter Co at JB Sebastian, nanonood lang daw ng TV sa common area si Sebastian nang saksakin siya sa likod ng isang inmate na si Tomas Donenya. Habang nagpapambuno raw sina Sebastian at Donenya, nasa kabilang kwarto raw ang mga Chinese drug lord na sina Peter Co, Tony Co, Vicente at Donggail na nagsisigawan. Ayon kay JB, habang sinaksak ni Doninya si JB sa likod, naririnig na niya na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka, maawa ka. Meron mo ba nakuha mga drug paraphernalia? Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuha ang bagay na mag-uugnay sa droga. Nagsasagawa ngayon ng sariling investigasyon ang Special Action Force para malaman kung paano nakapasok ang droga at ice pick sa loob ng Building 14. I'm confident wala nang nakakapasok dyan because sa higpit ng mga Special Action Force na nakabantay doon. Pero hindi ko masiguradong wala nang naitatago. Kasama sa investigasyon kung sino ang nagsimula ng gulo at ano ang motibo. Aalamin rin kung sino ang may hawak ng mga ice pick at sino nakapatay kay Tony Co. Pinag-aaralan na ng Bucor ang paglilipat sa mga magkakaaway na high-profile inmate para maiwasang maulit ang nangyaring riot. Mike Vicky, 5 ice pick at patalim mga na-recover nga ng Special Action Force nang sagawa nila ang kanilang paghahalugog sa loob ng Building 14 matapos ang riot. Samantala nagkaroon na ng pagkakataon noong isang taon ang GMA News na mabisita ang loob ng Building 14. Yan ay bago ikulong doon ang tinaguriang Bilibid 19. Ang loob ng gusali, Mike, tad ng mga CCTV, hagip ng mga CCTV, mga hallway, mga common area at may mga nakatutok din sa mga selda. Ang mga kuha ng CCTV ito nang maganap ang umano'y riot, hawak na raw ngayon ng CIDG. Pero hindi pala ito ipinakita ngayon sa media. At yung mga latest sa New Bilibid Prison, balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.